Kung nahirapan ka magluto ng steak, panoorin mo to. Ang gamit ko is ribeye. Tapos, make sure na nasa 1 to 1.5 inch yung kapal ng karne. Make sure na room temperature yung steak. Huwag mo isa lang yung steak nang galing sa ref. Sa ganito kakapal na ribeye, labas mo siya sa ref at least 20 to 30 minutes para lang mag-room temp bago mo siya iluto. Siyempre, takpan mo para hindi madapuan kung ano-ano. Pag room temp na yung steak, season mo lang siya ng salt and pepper. Ginamit ko yung SA Pink Himalayan Salt. Mas maganda yung composition ng minerals ng asin na to compared sa normal na asin. Kaya bukod sa pampalasa, maganda rin siya sa katawan. Dahil mahilig ako sa maanghang, ginamit kong finishing salt yung Himalayan salt and chili nila. Nilagay ko dun sa karne. Make sure na well seasoned yung karne, palu-paluin mo yung steak para talagang dumikit yung salt and pepper. Para pag sinalang mo na, nakadikit pa rin siya dun sa karne. Luto na tayo. Sa heavy bottom na pan, ilagay ka ng 2 tablespoon ng mantika. Gumamit ka ng mantika na may mataas na smoke point, wag olive oil kasi mababa smoke point nun. Mas okay yung canola oil o yung mga vegetable oil. Medium heat lang dapat yung apoy. Lagay mo na paunti-unti yung karne pero dapat papalayo sa'yo yung bagsak ng karne. Kasi pag papalapit yan, baka matalsikan ka ng mantika. Bad trip yun. So ang hinahabol mo sa part na to is yung crust. So normally, 2 minutes each side. Pero mahirap kasi magsabi ng oras sa steak kasi nakadepende yun sa lakas ng apoy ng stove mo tsaka sa kapal ng pan. So tingnan nyo na lang dito sa video. Dapat ganito yung itsura ng crust. Hindi siya itim, hindi rin siya maputla. So brown siya pero hindi siya sunog tapos hindi rin siya maputla. Pag nakuha mo yung crust dun sa both side, yung gilid naman ng steak. So makita mo yung shape ng pan, diba sa gilid naka-curve siya ng ganun. Dun mo i-sandal yung gilid ng steak para pantay pa rin ng kulay. Tapos pag nakuha mo yung crust ng steak, set aside mo na. Doon sa same pan, medium heat lang ulit, maglagay ka ng 2 kutsara ng butter. Tapos naglagay ako ng bawang, tsaka ng sibuyas. So hiwain mo na to ng malalaki. So hayaan mo lang mamawis yung sibuyas tsaka bawang doon. Pag namawis na, balik mo na yung steak. Tapos lagyan mo na ng thyme para mas masarap. Yung ginagawa ko ngayon is basting. So kinukuha ko yung tunaw na butter, pati yung mantika ng steak. Tapos binubuhos ko lang din pabalik doon sa karne. Crucial part to para mas maging juicy yung steak. Tsaka yung katas ng sibuyas, ng bawang, pati ng thyme na kumalo dun sa butter, makakatulong din yan na pampalasa. So bis mo lang siya ng isa't kalahating minuto. Tapos yung apoy mo hindi na ganun dapat talaga kalakas. Tapos check mo na yung doneness ng meat. Ako, ayoko na masyadong hilaw. Gusto ko lang malambot pa rin siya. So doon ako sa medium to medium well na doneness ng steak. So para malaman mo, pinakamadali na method kung wala kang thermometer. Sa kamay mo, pinutin mo yung steak, tapos kumpara mo siya dito sa palm. Pag ganito, walang pwersa dapat rare, hilaw pa. Pag ganito, medium rare. Sa palasingsingan, medium well ito. So, firm na siya pero malambot pa rin. Tapos itong nasa hindi liit, well done to. So, doon mo siya pipindutin sa gitna ng steak or doon sa pinakamakapal na part. Pag okay ka na sa doneness ng steak, iset aside mo, hayaan mo lang siya mag-relax. I-rest mo siya ng mga 5 minutes or kung gaano katagal mo siya niluto. Mahalaga to kasi pag hiniwa mo agad yung steak nang kakatapos mo lang lutuin, lalabas yung katas. So, sayang naman yung pasting na ginawa mo. Sayang lahat yun. Tapos, buhos mo rin yung tunaw na butter, pati yung sibuyas bawang, buhos mo lang doon sa steak para mas kumapit pa yung lasa. Tapos, after resting, hiwain mo yung steak ng saktong kapal lang. Kasi yung dulo niya, ng dulo na ribeye, normally tabayan. Tanggalin mo lang yun, pwede mong hiwain pa na mas maliliit, bagay mo sa aso mo kung may aso ko, or set aside mo lang. Maganda yun na idagdag sa ibang dish or kung mag-steak fried rice ka, maganda rin yung fat part ng steak na yun. Tapos yung pinaka-meat na part, hiwain mo lang ng saktong kapal, kalansan mo lang na maayos, lagay mo sa plato. Tapos, yung sibuyas bawang, butter, pati thyme, pinalik ko yun sa pan, ininit ko lang siya ulit, tapos binuhos ko siya dun sa steak kasi yun na rin yung lalabas na parang sauce nun. Tapos nung pare, tapos ka na. Hindi mo kailangan ng oven. Kailangan mo lang ng makapal lang na pan, kayang-kaya mo ito gawin. Kung makikipag-date ka, lalabas mo yung parents mo, yung shota mo. Kasi kung masas kayo sa mahal na restaurant para sa steak, para lutuan mo na lang, mas okay yun. Mas malaking chance na makascore ka ng araw na yan. Kaya pare, kain na.